Okay, what's up sa inyo? So ngayon ay n-dimensional arrays tayo or n-dimensional list. List ang tawag pag sa Python yung array. Pero may array din sa Python eh. Pero mag-import ka pa ng library para ano. Magkaibang array at ano ha, array at list sa Python. Search nyo kung ano yung pinagkaiba nila. So ngayon ay pareho lang naman n-dimensional array. Kasi yung last ay one dimensional lang yun. Yung parang nums is equals to 1, 2, 3, 4, 5. So ngayon ay n-dimensional. Ibig sabihin yung n ay any number. Pwede siyang 2, 3. So pwedeng 2-dimensional or 3-dimensional na array. So ang gagawin, parang mangyayari lang dito ay itong one-dimensional array natin ay lalagyan natin siya ng one-dimensional na array sa loob. So magiging two-dimensional array siya. Okay, kasi minsan ay parang isipin nyo lang na hindi lahat kuwari ay syempre gets nyo na dapat yung problem bago nyo may isip na parang kakailanganin nyo yung gantong functionality. Kasi parang napaka-limited lang pag um, tawag doon, pag one-dimensional lang yung array mo. Ano, for example, ganito. Ah, syempre ganito. For example lang, okay, yung ano din pala natin yung dalawang use case niya. Kasi ang sinabi ko yata nung last ay ginagamit ko yung array pag meron na akong kumbaga ay meron na akong nakalagay na data mismo sa array. Yun yung pinakauna. May nakalagay na akong data tapos tsaka ko siya i-access sa program. Tapos yung pangalawang case ay wala pa akong laman sa na array tapos tsaka ko siya dadagdagan habang nagraran yung program. Okay. So, ang pinakauna natin ay lagyan natin siya ng data. For example ay ang unang okay, so Owen tapos dito yung kanyang age. For example. So, ang mangyayari dito ay 2D array siya or 2D list. Kasi sa loob ng list ay may list din. No? So, Owen ay, for example, ay 25 years old siya. Okay. Medyo mahirap siyang i-visualize kung nahihirapan kayo. Ano? So, for example, access natin yung, sa program natin, kailangan natin i-access tong mga to. So, nums, take nyo lang tong variable name. Tapos, diba lagi siyang nag-start sa index 0. Yung pinaka first item. Kasi pag ginanto nyo siya, parang may, mas lalo nakakalito. Pero basta, ganan yan. Yan, merong list dito. Okay, so meron tayong dalawang item or dalawang list sa loob ng list. So, ang itong unang list na to, index 0 siya. And ito, index 1. Kasi pag 2D array, di ba ang pag-access natin pag one-dimensional array lang ay ganito. Pero pag 2D array, dapat ganyan. Dalawa siya. Parang sa C++ lang din siya. So, itong unang list na to, ma-access mo siya pag nilagay mo yung 0 dito, index 0. Tapos ito, ma-access mo siya pag index 1. Okay? So, for example, gusto nating access tong age na to. So, kailangan ay, ito ay para dito sa unang list. So, 0 siya ay. Tapos, itong pangalawang square brackets na to, index naman dito sa loob ng, nagsasalita yung kapatid ko. Tapos, itong namang pangalawang square brackets ay index dito sa loob ng unang list. Okay. So, kung i-access natin to, dapat 1 to. Kung ito, dapat 0 yan. Okay. So, Python main.py yan, Owen. Tapos yan, yan. Yan, 29. So, parang database nga siya. Kung gusto niya siyang i-loop, paano ba to i-loop? Hindi ko naisip na i-loop ko siya eh. So, for I in nums, kuwari ito yung names. Ganto siya sa Python. Kung sa C++, yan, bahala na lang kayo. Then,
Ah, okay. Pag nagfo-for, wala pa nga pala ako sa for loop. Tingin ko hindi pa ako nagfo-for loop eh. So, ibig sabihin lang nito, kasi for loop ang ginagamit para ma-access mo yung laman ng array or list. So, ang gagawin nito ay ifo-for loop mo tong names, yung laman nito, at bawat element ay pupunta dito sa letter I na to. So, ibig sabihin, ipiprint nito, itong unang list, pupunta siya dito sa I na to. Tapos, pagkatapos niya i-print, itong pangalawang list naman ang pupunta dito sa variable na I. So, dapat ganyan yan, ang lumabas. Yan. Kung gusto nyong ma-access to, nested loops, nako, wala pa pala ako sa nested loops, pero okay lang. So, for example, for x in I, print x. So, feeling ko, parang ginamit dito, di ba ito ay list, array to ito. Ngayon, ilulup mo naman yung isang array na to dito. Para mangyayari ganito yan. Tapos, bawat element nito, pupunta dito sa x. Ayun. Minsan naman, wala tong laman, tas dadagdagan mo lang siya ng list, ano. So parang names dot append yung ang tawag doon, append yung function para makapag-add ka ng kahit anong element dito. For example, Owen, i-add din uli natin to. Owen names dot append tapos Patrick 25. Tapos ipiprint natin yung names kung anong itsura niya. Ayun. Parang ganun lang din. Tapos kung gusto mo siyang i-access, print names, yung Patrick 0, I 1, dapat tapos 0. So yun. Okay, yun. Itong second print na to, ito. So yun para sa n-dimensional. Kung gusto nyo mag 3-dimensional, pwede yun. At tapos ang pag-access nyo, hindi tatlo. Ano? So yun.